Another blessed day, another vlog. Dito tayo ngayon sa Takastugisano, dito sa aming barangay. So ito yung area, papakita ko sa inyo, ito yung pan, dalawang pan, at merong bakanting dalawang kahon ng palayan, tapos doon sa ilalim, doon kami gumagawa ng bagong pan. So bago tayo magsimula ng trabaho dito, kumain muna tayo ng fresh okra. Ito ay tanim ng aking kaibigan si Migueron. Ito yung kanyang okrahan. Kung sakali wala kang ulam, pipitas ka lang dito sa kanyang taniman. At hindi lang okra guys ang kanyang tinatanim. Meron din siya ditong sitaw. Ayan, kung nakikita nyo sa likod ko, merong green at purple or violet na sitaw. So maraming sitaw dito, halos nga. Binibenta niya yung mga sobra ay binibenta niya para pagkakitaan ng pera. Ganon talaga yung trabaho ng isang farmer. Basta't masipag ka, meron grasya. At ngayon ay tanghaling tapat, grabe yung init. Ayan si Miguel Aaron sa aking likuran. At ayun yung kanyang sitawan at okrahan. So ngayon uwi muna kami para mananghalian. Dahil tanghaling tapat, grabe yung init guys. No? So kasi nagtrabaho kami ng umaga at hindi ko nga napakita. Dito yung kanyang taniman ng mais. So dalawang kahon yan ng lupa, meron na yung tanim na mais at abangan nyo ay ibablog din natin at i-update namin kayo dyan. Yes, grabing init. So si Miguel nagtatanim ng talong, no? Ito na yung aking seedlings na talong. Maliliit pa. Tapos ako naman dito nag-ukay ng fish pond. Ayan. Ayos. So malapit na matapos guys. Yan no. Ito namin nilagyan ng tilapia. Ayan. So dalawa yan. Bali hinati namin sa gitna para maging dalawang fish pond. At doon na yung hito fingerlings natin nandun na. Yung 500 plus na natira. At least meron 500 plus na natira. No? So stay positive lang tayo. Ito lang na yan yung mga pagsubok na yan. Okay. Let's go. Para tumibay yung kahon na ginawa natin yan, no? Guys, kailangan natin yung ganyan, no? Para tumibay siya. Tapak-tapakin natin. Tapos, pag natuyo na ito, magiging matibay at magiging isang kahon na pwede na ang lakaran. Ayan. So, ito yung ginagawa namin fish pond. Ito na. Yan. Dito tayo maglalagay ng ating tilapia or hito or fingerlings. At dahil meron din akong dalang seedlings ng talong, ito at inupisahan na ni Miguel Aaron yung pagtatanim. Pero bago dyan, umukay muna siya ng butas tapos kumuha siya ng compost or organic na fertilizer. So ito yung bulalagay na niya sa butas at bago itatanim yung seedlings ng talong. At dito sa bandang taas naman guys, ito naman kami yung plano namin magtanim dito ng kalabasa. Para naman palagi tayong mayroong gulay, healthy living, no? Masustansya. Yun yung pangbubuhay dito sa amin, sa probinsya. Basta isa ka magsasaka, isa kailangan maging masipag ka, at maraming blessing yung darating sa'yo. So sa kapwa natin mga farmers dyan, hindi ko yung suporta. Please follow, like, and share naman yung ating page, yung ating vlog, at tayo magtulungan para tayo'y umangat. At ito guys, tumalapit na matapos ni Miguel Aaron yung patatanim ng talong. Siyempre, kailangan nating diligan yan. Dito tayo kukuha sa fish pond ng tubig. Yan. So, nagtutulungan na kami para mabilis matapos yung aming trabaho. Dito ko pala pinakawalan yung 500 plus na natira na pantat fingerlings na ating nabili. At sana lumaki ito. At makaharvest tayo halang araw. Estimated ko is 4 months. Depende sa pag-aalaga. Kung maayos ang pag-aalaga, mas malaki yung mabilis yung paglaki, no? At dito nga guys, ako na lang yung nagdilig ng talong, no? Kailangan nating diligan para kumapit yung seedlings natin kasi nga kaka-transplant pa lang, binunot yan. At hindi naman guys mahirap buhayin yung talong kahit binunot mo sa seedlings at itra-transplant, no? Yun yung nagustuhan ko sa talong dahil kapag maalagaan mo lang siya ng mabuti, kahit isang taon aabot siya ng 1 year na patuloy yung harvest mo sa tamang kaalaman, sa tamang ka-ideya. Kaya kapag meron kayong mga nalalaman na about sa talong farming
ay please share nyo naman sa amin para madagdagan ang aming kaalaman. Yun lang at salamat.